Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan kong si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwedeng mag-usap tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan, na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya. Ay isang ligaya rin naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali.
Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maganda tanghali po sa inyo lahat. Ito na naman ang inyong likod, Vicky Osawa. Taping recording po kami ngayon dahil ako may kailangan puntahan. Pasensya na po. Minasang maginaw, nakita nyo naman ako. Sabi ko nga, Teming ko para ako naka-costume. Kasi ang ginaw talaga, sobrang ginaw sa Yamanashi. Kaya yung mga papunta sa Yamanashi, ay nako, magdala na po kayo ng makapal na jacket. So far, pero a couple of days, maganda naman ang weather niya, hindi ganong kalamig. Parang nung isang linggo nga, nagkaroon siya ng parang weather na parang, alam mo yung April lang. Parang April, lang na lamig. Pero today, yesterday, talagang napakaginaw po. Kaya siguraduhin yung makapal ang suot niyo kung papunta kay Yamanashi. Siguro sa Hokkaido, mas malamig. Pero sabi nga nila, I myself also, na-experience ko, pag nag-uulan ng yelo, hindi naman po malamig. Pag natutunaw ang yelo, dun siya malamig. Yan. Kaya yan, medyo ingat-ingat po. Alam niya naman ang weather dito sa Japan. Pa-weather. Pero ngayon, to be honest, compare last year, hindi masyadong malamig. Kasi for how many years na rin ako dito sa Yamanashi po, minsan kasi ang yelo dito hanggang bewang ko, promise talagang oh my God. Yung noong nagkaroon ako ng anak-anakan dito na mga bata, nagagawa sila ng bahay, tapos naglagay sila ng candle sa loob. Andun sila, mainit daw sa loob. Pinapapasok ako, Diyos ko, ba't ako papasok doon sa bahay? Mami, maano yung yelo, di ba bumaksak, dinadaganan pa ako. Talagang nagawa sila ng malaking bahay na ang cute-cute. Dito po sa harapan ng office. Yun. Kaya yung malamig minsan, hindi lang yun. Pag malamig, tayong mga oldies, ayan na yung mga sakit ng rayuma. Napakahirap. Ngayon ko na-feel talaga. Kasi I remember when I was young, pag halimbawa yung auntie ko, may pipick up, hindi niya makuha. Sabi ko, ba't hindi niya makuha Yan lang naman sa lapag yung dadamputin niya. Alam niyo po, nararanasan ko na ngayon. Hindi ako makadampo, talagang pinipilit ko. Pinipilit ko siyang damputin, pero sabi nga ng sister ko, wag mong gagawin yan. Dahil kung hindi mo kaya, wag mong kayanin. Pag pinilit mo yan, dinamput mo, baka bumigay ng balakang mo, lalong maging bedridden ka. Kaya ngayon, maski gusto kong itry, maski gusto kong subukan, ayoko na muna siguro pag medyo talaga nakita ko na nakayang-kaya ko na. Mahirap pala. Kaya ang nangyayari, buti may kasama akong bagets-bagets dito. Kaprasong papel lang talagang, ako na, tita, ako na. Ginaganon niya na ako dahil ang hirap. Mararanasan mo talagang pag nag-age ka. Kaya mga kababayan ko, ingat-ingat. Ingat-ingat talaga. Kaya nga minsan gusto ko rin mag-gym dahil may gym naman dito sa opisina. Pero andun pa rin yung scary system ko na ang edad ko is different from 40s or 30s. Diba? Ibang-iba double number na siya sa 30s sa 30. Kaya yan po ating masabi, ingat lang po sa taglamig, marami na talagang sakit-sakit. Marami na tayong nararamdaman. Dumarating na talaga yung mga kapares before. I had a car accident before. Nung na-aksidente ako ngayon, pag malamig, masakit pa rin siya. Masakit pa rin. Yung pala yun, may effect pa rin pala. Maski sabihin mo, nagpa-doktor ka, nagpa-rehab ka, pag nagka-edad ka, bumabalik siya. I don't know, yun po ang aking nararamdaman. Kasi yung na-aksidente ako before, dito sa leeg ko,
Nung tumalsik talaga yung leeg ko, na aksidente kami ng husband ko. Kala ko wala na yun. Ngayon, nararamdaman ko laging masakit yung shoulder ko. Sabi ko, ito na ba yun? Iba yung shoulder ng dalawang shoulder ko noon na masakit. Ngayon talagang isa lang, hindi dito lang tumama kasi nung na-aksidente. Pero I know I can manage. Kaya yan. Pag andyan ang Panginoon, hindi niya hayaang dumiretso na lang me to sleep, di ba? Yan pa ating masabi. Siyempre, magpasalamat po tayo sa kumanta. Walang iba kundi si Miss Ladin Rojas at ang nag-compose, Mr. Benny Saturno, at ang ating mga besi-besi, Direk Dante Brillante Mendoza, Miss Judian Santos, at ang ating super friend, solid friend, Miss Jacqueline Jose. At siyempre, andyan rin po si Miss Beverly Cayman. Tony, arigato, arigato, arigato. Talaga naman, super, thank you po. At bago tayo pumunta sa ating sunod na segment, sabihin ko na, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi po kayo nag-iisa. I remember this award talagang bigay po ni Miss France. Yes. Hello, kung nanonood siya talaga sa kanya to. Sabi ko, forever ko itong babanggitin dito. Forever yan, hindi na mawawala yan. Siya po ang gumawa niyan. Bali that time, magkakasama kami, nagkaroon kami ng para elaboration kung paanong maganda sa pag-opening ko, yun po ang nagawa namin. Kaya ulitin ko, ito po ang iyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyo pong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Ngayon po, pasok na tayo sa ating buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Osawa. Mas importanteng maunang makita natin ang karakter ng ating anak bago ang school grades. Walang nilalang na hindi tumatanda, pero sana pag dumating yon, meron tayong magandang iniwan sa ating pinagkatandaan. Ang totoong kagandahan ay hindi dahil sa magandang mukha. Ito ay dahil may malinis na pag-iisip at malinis na puso. Walang problemang dumarating sa buhay natin nang walang sagot. Kaya pag dumating ang problema, pag-usapan kung papaano mareresolba. Basta wala nang sisihan para masaya. Alamin mo muna bago ka mag-share. Basahin mo muna bago mo sagutan. Basta ang importante, huwag tayong maging one-way side listener. Tanungin, pakinggan, at pag-usapan. Sa buhay natin, may dalawang katotohanan na dapat nating isapuso. Matiisin kahit nahihirapan sa buhay. Magandang pag-uugali kung tayo ay nasa buhay ng kaginhawahan. Isa lang ang magulang sa mundo, kaya habang nabubuhay sila, mahalin natin dahil isa lang ang 365 days and 24 hours free service. Sabi nga, kung sino ang kumatok sa pinto mo, pagbuksan mo. Pero kung padabog, wag na muna. Hintayin mo munang kalmante siya pag napagod na at nakapag-isip na. Pilipinas, mahal kong bansa, naghihirap ba dahil sa gobyerno o sa kapwa Pilipino na walang pasintabing manloko maski sa kapwa Pilipino? Ang magandang buhay ay di kailangang ipagmalaki. Ang importante ay may maganda kang pag-uugali na mapupuri at may pagmamalaki. Ang pag-aalala sa pamilya ay natural lang. Pero ang tanong, hindi ka ba nai-stress sa iyong pag-aalala? Be calm. Life is life. Ang simpleng buhay kasama ang masayang pamilya ay higit na mainam kaysa mayroong maraming pera ngunit walang tahanan. Sabi nga, it's okay to live in a house with little money if they're always happy. Okay lang na nagkakaedad na may less power, pero may nararamdaman.
basta hindi lang masamang pakiramdam sa kapwa-tao. Huwag paglaruan ang puso ng kapwa-tao dahil pag ginawa mo ito, masigit pa sa karma ang darating sa iyo. Maging matapat. Bigla kang nagising at akala mo huli na ang lahat. Hindi kapatid, dahil kahit wala ka ng masakyan, hindi naman mawawala ang iyong dadaanan. Kung sa tingin mo, hindi nila kayang magpakatotoo, sila yon. Basta ikaw, laging totoo sa puso at gawa. God is watching. Hindi ang sakit o problema ang sa atin ay nagbibigay ng stress. Ito ay walang iba kundi ang ating pag-uugali. Ang busog sa totoong pagmamahal ay higit pa sa lasa ng totoong Wagyu beef. Ang utang ay dapat bayaran. Ang pagkakamali ay dapat pagsisihan. Kung nangyari sa iyo ito, dapat wag mo nang balikan. Alam naman natin ang tama at mali. Bakit nagbubulag-bulagan? Dahil ba sa pride? Ising kapatid, pagbuksan ang magandang pag-iisip. Huwag manghinayang kung nakatulong ka. Manghinayang ka kung ang natulungan mo ay hindi sumaya. Huwag magpadala sa hindi tamang pananaw dahil ito ang unang magbibigay sa iyo ng lungkot sa buhay. Yan po ang ating quotes na 1,000 quotes na nagawa ng inyong lingkod. May chapter po siya. Abangan nyo po sa Spotify at sa Apple Podcast. Next month po, may bago na naman tayo. Siguro within 1 year, mabubuo po natin yan. Kasi every month, isa po ang ating chapter na ipaparinig sa inyo, ipapanood, ipapalabas. Yung tungkol sa mga quotes, mga kasabihan. Kung meron po kayong gustong i-share, please do share to us. Kung meron po kayong alam na kasabihan na you know that will help us, our kababayan or our co-fellow men sa mga... Kumbaga sa ano, ang kasabihan po, for me, ang meaning ng kasabihan, parang pagpapaalala sa atin ng mga bagay-bagay na minsan nawawala tayo sa isip natin, sa sarili natin. Kung minsan, kung may nabasa tayong mga kasabihan, you sometimes feel, oh no, yeah, I shouldn't be doing like this, mga ganun. May reminder po siya, kaya magandang magbasa ng kasabihan. And I was so thankful to God, talagang binibigyan niya ako ng mga ideas, although for me, it came from God, na talagang through the experience, through the feelings na lumalabas sa akin and given by Him, kaya naisusulat po ng inyong likod. And some of them, syempre nagbabasa ako sa internet din, and sometimes I feel the same thing and I realize that I need to spread it out through my own version. Ganun po. Yun ang ginagawa po natin. Anyway, yan na po ang ating quotes, mga quotes na 1,000 quotes. Although, nasa 1,800 quotes na ata. Pero tatapusin muna po namin ang 1,000 quotes. Kaya, minasang o enshite kudasai onegaishimasu po. Sa Spotify at Apple Podcast, nandun din po ang aming nai-upload na Pinoy Diaries. Pinoy Diaries po, ito po ay tulong ni Mr. Joe Copy. Siya po ay isa sa nag-edit ng mga words. Kasi minsan yung yung mga salita ko, sabi, yung grammar ko, mali sabi nga ng anak ko, kaya minsan yung mga Tagalog, pinapakorek ko po yan. Yan po, please, pasok lang po kayo sa Spotify, Apple Podcast, o enshite kudasai onegaishimasu po. Ngayon po, pasok na tayo sa ating mga bali-balita. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito naman po ang ating mga bali-balita ukol sa Pilipinas at sa ibang bansa. 18 Filipino crew members ang nanatili. Pinalaya naman ang isa. Pinalaya ng Iran ang Greek crew member ng tanker na nasamsam sa Gulf of Oman. Athens, Greece, isang tripulante ng oil tanker na nasamsam ng Iran noong nakaraang linggo sa Gulpo ng Oman ay pinalaya at papunta na sa Athens. Sinabi ng may-ari ng barkong Greek noong Huwebes.
Subalit, 18 Pilipino at isang Griero ang nasa St. Nicolas na ngayon ay nakaangkal malapit sa daungan ng Bandar Abbas ng Iran. Ang kadete ng Greece na sinamahan ng ambasador ng Greece sa Iran ay nasa isang flight upang bumalik sa bahay. Sabi ng may-ari ng barko ng Empire Navigation sa isang pahayag. Sinabi nito na ang ambasador ng Pilipinas sa Iran ay bibisita bilang bahagi ng negosasyon para palayain ang iba pang tripulante sa barkong may bandera ng Marshall Island. Ang 18 natitirang mga mandaragat na nakasakay pa rin sa barko na naangkila sa Bandar Abbas ay nasa mabuting kalusugan at nakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya, dagdag pa nito. Ang barko ay may dalang 145,000 tonelada ng langis mula sa Iraq at patungo sa Turkey nang ito ay sakupin. Sinabi ng Iran na gumagamit ito sa pagnanakaw ng langis nito mula sa parehong tanker na noong panahong iyon ay tinawag na Suez Rajan. Noong nakarang taon ng Estados Unidos, sinabi ng state media, kinondena ng Washington ang isang labag sa batas na pag-agaw at hiniling sa Iran na kaagad na palayain ang barko at ang mga tauhan nito. Yan po ang ating unang balita. Ito naman po ang ating pangalawang balita. Nagtatakda ng moratorium sa mga panapanahong nanggagawa sa South Korea. Manggagawa sa South Korea. Nagpatupad ang Department of Migrant Workers, DMW, ng moratorium sa deployment ng mga seasonal na manggagawa sa South Korea matapos na makatanggap ng ilang reklamo mula sa mga overseas Filipino workers. Kasama sa mga reklamo ang hindi ligtas na kondisyon sa paggawa, kulang sa pagbabayad ng sahod, labis sa trabaho, kasama ang 2 kaso ng pagkamatay. Ang 2 OFW ay nagkasakit habang ito ay nandoon. May kinalaman man ito sa trabaho o hindi, para sa amin, ito ay dahilan na para tayo ay mag-alala. One wonders, yung isang case, halimbawa, after 2 days, nasawi na siya. One wonders kung bakit siya may sakit at na-deployed. So, medyo related sa proseso ng recruitment, medical exam, etc. So, we want to look into all of these things. Ani DMW Office in Charge, Hans Leo Kakdak. Yan, nakakalungkot sa South Korea, ganyan pala nangyayari, no? Okay, ito naman po ang ating pangatlo, OFW launch sa NAIA. Planong buksan din sa ibang paliparan. Posted at January 20 pa to, 2024 of course. Bukas na para sa mga pasaherong overseas Filipino workers ang OFW launch sa NAIA Terminal 1. Binuksan ang launch bilang pagkilala sa ambag ng mga tinuturing na modern-day heroes ng bansa. Ano man ang klase ng ticket, may libre itong makakainan. Ano man ang klase ng ticket, may libre itong makakainan at komportableng maupuan habang naghihintay ng flight. Pinaghahandaan na rin ang OFW launch sa NAIA Terminal 3 at plano rin ng gobyerno magbukas ng ilan pang launch sa iba pang international airport sa Pilipinas. So, ang ibig sabihin ba nito, OFW lang, na ibig sabihin may ID? Kasi, pag OFW ka, may ID po tayong nakukuha, di ba, sa labor office dito sa Japan o sa ibang bansa. O yung mga bago lumabas ng Pilipinas na mo, OFW, may nakukuhang ID. Kailangan bang ipakita ang ID? Kailangan ba yung ganong OFW or same with us? Asawa man tayo ng foreign citizen ng Japanese or American o kaanuman,
Pwede po ba tayo makapasok dito? O OFW yan? OFW lang talaga ito. Yan po, tignan natin, alain nyo, pag ako'y nakauwi, sasabihin ko sa inyo, try ko po kung anong magiging sagot. Pwede naman po, kung meron mag-share onegaishimasu po. Yan po ang ating mga balita for this week. Maraming salamat po. Ito po ay galing kay Miss Amy ng team Mag-usap Tayo. Maraming salamat po. Po ang ating mga news at more on OFW. 'Di ba? Ang nangyayari sa kanila is yung oil tanker, no? Ang gandong pala. Umaabot tayong mga OFW doon. Ang galing ng Pinoy talaga. Kaya lang sana, let's hope and pray na ilabas na sila doon, yung 18 na Pilipinong nasa isang barko ng mga oil na dahil kailangan, kumbaga sa binabiyahe niyan, tsaka talagang parang hindi pwedeng mawala ng tao doon. Dahil yun yung oil na pinaiikot ata dito sa mundo na mga, mahirap. Kaya mga kababayan ko, talagang hero ang mga Pilipino, mga OFW. Kaya talagang maganda lang na nagkaroon talaga ng talagang special lounge para sa mga OFW sa airport sa Pilipinas. At magkakaroon din daw yung ibang airport sa atin sa Pilipinas. Pero ang tanong doon, pwede kaya tayong mga misis na? O mga married na o ibang visa? Pwede kayang mag-lounge doon or only for the people na merong ID na as OFW? Ano kaya yun? Okay, or either OFW ka, pero syempre, may kasabay kang pamilya mo. Halimbawa, OFW ka sa Japan, and then yung pamilya mo, biglang papunta rin ng Japan for tourist. Pwede bang maisama mo yun? Yun ang mga tanong dun di ba? Ikaw may OFW license, pero ang pamilya mo, walang OFW dahil kasama mo lang pupunta ng Japan for touring, di ba? O kaya mga working visa kasi, pwedeng dependent visa, mga ganun. Pwede bang pumasok sa lounge ng OFW? Yun po ang gusto kong matanong Para bang alam mo yun, kasi ang karamihan magkakaroon ka ng lounge. Pag halimbawa naka-business class ka, first class ka, di ba yung mapapahinga? Pero ito, very good idea talaga para sa mga OFW na binaba sa atin. At binigay ng Presidente para ma-relax dahil ang mga OFW, hero ng ating bansa. Although maraming hero pa rin sa mga gobyerno, meron din naman. Pero still, ang OFW talaga ang nagbabaksak ng income sa Pilipinas. Dahil yung padala sa mga pamilya na hindi nawawala every month yan. Matik yan. Matik tayo na kahit ano pang hirap ng buhay natin dito sa abroad, konti na lang ang pera natin, minsan ipinapangutang pa natin para lang maibigay sa pamilya. Ganyang kahiro ang OFW na lumalabas ng bansa to work. Yan po ating masabi. Ngayon naman papasok na tayo sa ating commercial. Mula sa aming team, kami po ay bumabating Akimashite Omedetou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu. Kaya naman ang team Mag-usap ay nagpapasalamat sa inyong pag-like, pag-share, at pag-follow sa aming page. At kaya kami ay magpapatuloy pa rin sa online document assistance, translation of documents, at airline tickets. At syempre, narito pa rin ang ating Netflix Peanuts, masarap, malasa at malutong. Kaya order now! Happy New Year to all! It's 2024 and today, andito po ang mga lucky na sasabihin namin sa inyo. I-share po namin na nabasa namin sa internet. Sa mga 5 luckiest zodiac signs sa taong 2024. Number 1, monkey. Number 2, rat. Number 3, rooster. Number 4, snake. Number 5, dragon. Lucky number para sa mga zodiac sign ng year 2024. Para sa Aries, ang lucky number mo is 9. Para sa Taurus, ang lucky number mo is 6. Para sa Gemini, ang lucky number mo ay 5. Para sa Cancer, ang lucky number mo ay 5 din. Para sa Leo, ang lucky number mo ay 1. Para sa Virgo, ang lucky number mo is 3. Para sa Libra, ang lucky number mo ay 7. At para sa Scorpio, lucky number mo 8. At para naman sa Sagittarius, lucky number mo is 4. Ang Capricorn, lucky number mo is 10. Aquarius, lucky number mo is 11. At para sa inyong lingkod, syempre,
Kung sino mga Pisces dyan, dahil ako po ay Pisces, ang lucky number ko is 22. Yan. Dito naman tayo sa lucky colors. Sa lucky colors para sa 2024. Gold, wealth and achievement. Yellow, happiness. Green, prosperity and health. Yan po ang mga lucky colors, gold, yellow, green. Yes. Dito naman tayo sa lucky colors para sa mga zodiac animals ng 2024. Rat. If you are fear of the rat, blue, red, and green. Para naman sa ox, green, white, and gold. Tiger, blue, orange, and gray. Rabbit, pink, purple, and red. Dragon, gold, silver, and purple. Snake, black, red, and yellow. Horse, red, green, and blue. Goat, brown, red, and white. Monkey, gray, blue, and black. Rooster, brown, gold, and green. Dog, red, green, and pink. At pig, orange, gray, and brown. Yan. Ang mga ano nyo po, mga para sa mga animal zodiac sign, yan ang mga lucky colors na dapat natin daw isuot. Okay yan ha. Puro mga lucky dahil walang tayong isipin ko they were always lucky because we're all still alive. Lucky object for this year naman, 2024. Okay. Dragon statue, success, prosperity, authority, and protection. Good fortune and positive energy. Bamboo plants. Ayan, bamboo plants. Flexibility, growth, longevity, and happiness. Tama ba pagkasabi ko? Para sa green jade naman. Green jade, good luck, wealth, health, and harmony. Healing, prosperity. Okay, pasok naman tayo bago tayo mag-end sa mga lucky. For 2024, dito ang unin nating lucky plants. Ang lucky plants sa 2024, based sa feng shui. Ito po, rubber plant, wealth and prosperity, abundance and fortune. Snake plant, shield from negative energy and protects inner serenity. Basil talaga, Tagalog na Tagalog. Basil promotes calm and collective temperament and cultivates clear mindset. Gusto ko to. Lucky bamboo. Isa yan. Isa pa rin po yung magandang plants. Financial abundance and influence. Money tree. Ito itong money tree talaga marami nito eh. Aga maganda siya. Kahit sino talaga always love. Kailangan may money tree ka daw. Yun ang swerte. Gold rid of financial burdens. Oh, di ba? Jade plant, financial growth. At syempre panguli, rosemary, well-being and creates mindful, peaceful home. Gusto ko rin siya. Anyway, talagang pang-laki-laki yan. Yan po ay mga kasabihan lang at yan ay malay nyo, there's no harm in trying, di ba? Walang mawawala kung ilalagay mo, kung isipin mo, di ba? Wag lang homo, may mangyari sa inyo, hindi maganda. Kala kong paswerte ito, ba't ito nangyari sa akin? No, wag gisisihin yung mga nakalagay sa mga internet. Sisihin natin, sarili natin. Ganun ba? Ganun kasi, I do think na it's all up to us para mapaganda ang buhay, para tayo sumaya. Tatlo lang po ang aking masasabi. Ang aking masabi para tayo laging masaya, no burdens kahit anong mangyari dito sa ating buhay, always think positive. We're only human. Sometimes we think negative. Natural lang yan. But the thing is, when you come up with a negative thinking, come up, ikot nyo kagad ang isip nyo. If you cannot do it, close your eyes and pray. Pray to Lord, I don't like what am I thinking? I don't like ang pananaw ko sa Kanya. I don't like what I'm feeling because it's no good for you, God. Alam ko, ayaw mo ito. Alam ko, hindi mo gusto itong pag-iisip na ganito. Kaya, help me bring this out to my mind and to my heart. At tandaan po natin, sa bawat problema dumarating sa atin, yan po ay galing sa Panginoon. At ibinigay po sa atin yan dahil kaya natin.
at bawat problema rin pong dumarating sa atin para lalo tayong tumibay. And always remember, this is just passing by. Everything is just passing by. Hindi po yan na lang matatapos kung ipipikit lang natin ang mata natin at hindi ikikilos ng maayos. Ito po si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Welcome 2024 at sa ating mga followers, sa ating team mag-usap tayo. Maraming salamat po. Suporta na hindi nawawala. Alam namin na nandiyan kayo at kung kami po ay may pagkukulang, ipagpaumanhin niyo po. Basta po andito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa, at ang team mag-usap tayo sa abot lang po ng aming makakaya. Ilagay po natin sa isip natin na ito ay hula lang, lucky fortune. Nasa atin pa rin po ang pagbabago at pagpunta sa saya ng ating buhay. Ito po is just a lucky fortune for this year 2024. Hula lang po. Yan po ang ating commercial. Siyempre, iba-iba. Andiyan po yung mga services natin. Okay. Kala ko meron akong problema. Napatingin ako sa kaliwa, hindi pala. Anyway, ito po ang ating Super Netflix. Andiyan pa rin po ang continuous promo natin. At by December po, may special promo pa rin tayo sa every 5 pieces na orderin nyo. Magkano kaya? Tingnan po natin kung magkano ang ibibigay ng Victoria Project Company Ltd. Dahil mimitingin pa po namin sa every 5 pieces na inyong order, magkakaroon po kami ng special for Valentine special po. Gusto nga siya maging pula. Pula yung lalagyan, di ba? Kaya lang, di ba sabi nila, paano yun magiging pula? Tingnan natin, for Valentine's lang po. Tingnan namin kung magagawa po namin. Kung hindi, talagang ganito pa rin siya. Andiyan pa rin po ang aming Super Netflix na special promo for every 5 pieces. Magkano kaya? Abangan po nyo. At ang ating mga services na apostille, etc., translation. Onegaishimasu po. Ngayon, pasok na po tayo sa ating one-on-one. Ito po kasi pinaulit po sa amin ng isang followers na tumawag. Sabi niya, pwede pong pakiulit yung last time na interview nyo tungkol sa pamana ng asawang namatay. Pakinggan po natin ang nangyari sa pamana tungkol po ito sa pension niya. Thank you. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito si Vicky Osawa ng Mag-usap Tayo. Hello, ma'am. Hi, ayan. Good morning. Good morning. Saan na kayo mag-ina? Okay naman po. Ay, medyo ano lang po. Siyempre, ay naghihintay-hintay ng magandang balita. Yeah, namatay siya. Iba pala ang lugar ng kinamatayan niya. Hinanap pa namin. Sinanong ko, sabi ko, hindi ba matatapos Sabi niya, titignan namin yung documents kung okay na yan. Papasok man daw sa'yo, February pa. Oo. Bakit hindi ka pumunta rito ng Japan? Ay, kaso po noong 1 month po lang ako dyan noon, ma'am. Kasi po nung pumunta ako dyan ay buntis ako. Noon ay parang hindi ko po nakaya yung klema, kaya umuwi po ako. Sa bagay, malamig. Kasi para kay baby girl mo, di ba? Someday, pag nagdesisyon ka, kasi yung anak mo nakapasok sa Kusikitohong, anak niya. Kaya ang laki ng chance na ikaw din makasama niya rito. Ngayon, di ko alam, sabi nila, hanggat hindi nakukwenta, hindi nila masasabi kung magkano talaga. Since na ilang buwan din hindi ka pa nabigyan, baka umabot ng maganda-ganda panimula mo dyan sa Pilipinas. Kung sa estimate lang po natin, mga ilan ho kaya yun halimbawa dito sa atin? Depende sa kung magkano palit ng yen di ba? Kasi mangyayari, bank to bank, ipadadala sa iyo dyan sa bangko mo yung pera. So, ayokong hawakan ng pera. Gusto ko ikaw mismo ang umawak from the start. Oo. Papasok dyan sa account mo, anak, sa Pilipinas. Pero peso na siya. Oo, peso na siya. Kapares nung, yung naalala mo nung nandyan ang asawa mo, di ba? Pumapasok sa asawa mo sa account niya. Ma'am siya, yung nung nandito po siya, yung kapatid niya po nag-iintindi. Doon halimbawa may dumating po ditong notice sa amin. Tawag niya po doon sa sister niya. Tapos yung sister niya po ang nagpapadala dito sa Western Union ng pera niya. Kaya ganon. Pero may dumarating sa yung papel galing sa pension no? Address sa Pilipinas.
dito na po kasi siya ng address niya, dito na talaga siya titira. Kaso lang po talaga siguro dala ng katandaan niya, ayaw niya nung laging nakatigil siya. Gusto niya lang makakatan lumakad. Okay. Ayun, tapos dito siya. Kaya pala babae ang nag-report nung kamatayan niya. Nagulat kami kasi yung kosikitohong niya, yung family registration niya sa isang lugar, tapos yung dumation niya, yung address niya, ibang lugar, and then yung kinamatay niyang lugar, ibang lugar na naman. Tatlong lugar siya. Na-trace namin, tagal. Ako kasi ma'am, kasi kung hindi talaga ako marunong mag-Japanese. Kaya ako hirap na hirap. So, dane, wakaru sa no kimuchi. Naintindihan ko. Appointment ko na sa kanila para malaman kung magkano ang totally makukuha at kung okay na lahat ang documents. Ang mangyayari, anak, ganito. Mula nung hindi na ipasok yung pera sa asawa mo, lilikumin nila ngayon yung total and then ipadadala sa'yo one time. Lump sum. Yung mula nung namatay siya na hindi na kinukuha yung pera, no? Nung hindi na nawi-withdraw yung pera, lahat yun papasok sa'yo every 2 months. Every 2 months kasi ang pension, anak. Every 2 months ang pension niya, and then kung halimbawa hindi mo nakuha ng 2 years, ilalamsam yung 2 years na yon, padadala sa iyo one time. And then every 2 months may matatanggap ka na dyan sa Pilipinas hanggat di ka nag-aasawa. Pag nag-asawa ka, yun, mawawala na yun. Matatanggal na yung every 2 months mo. Pero hanggat hindi ka kinakasal, dire-diretso yan. Sige pa sa akin nung siya ay buhay, pasabi niya, basta pag ako ay nawala, bigla ako nawala, huwag ka mag-alala, at saka yung baby, yung bata, ay meron din siya. Yes. Kasi ito ay salamat naman ho sa Diyos at talagang napagdasal ko rin yan at para ako ay makabayad na rin ang aking mga utang-utang. Ba kaya talagang hindi ko agad na-send yung mga kailangan dokumento. Sabi ko pasensya na rin kasi natagalan talaga siya. Marami akong nilapitan ng mga nakikita ko sa online pero hindi ko nilapit sa kanila kasi nga sabi ko naman sila talaga totally na yung walang kasi may nag-refer po sa akin, kaibigan ko. Nakikita ko naman kayo sa YouTube, napapanood ko, sabi ko okay naman pala kay madam. Kaya talaga matagal ang process. Siyempre naman, kung ako talaga ang pupunta dyan, mas lalo po ako mahihirapan. Kaya ang laki ng pasasalamat ko din po sa inyo at sa Panginoon na talaga kung dahil hindi ako magpunta dyan ay nagmaayos na yung aking iniisip na yaan. Tsaka makapagsimula kayo mag-ina sa Pilipinas. Ako naman, ang sistema kasi natin, gusto namin, nilalakad natin sa magandang paraan, hindi yung mga magic. Ayoko ng magic. Kaya nga po. Sabi nga nila, sabi ko kasi yung iba nagpapaayos, sabi ko, naku, pag nagpaayos kayo sa amin, lalakad tayo ng diretso, ayoko ng kanan kaliwa. Kaya kung hintay talaga kayo, kasi kung talagang maayos tayo, mas pangmatagalan yan. At saka ma'am, talagang bumubuti kung ako lang talaga yung iintindi ng ng mga tao. Siyempre marami din naman talaga, sabi ko, hintay-hintay na sabi ko sa anak ko. Arigato. Ilan taon na ngayon si baby girl mo? Na po siya, 8 years old. Bali, grade 3 na siya dito sa Pilipinas. Ang laki na, no? Sana makapasyal kayo. Siguro someday pasyal mo siya rito sa Japan, di ba? Medyo malayo din po yung lugar niya eh. Ilang din kami bago nakarating doon. Ako ay buntis kasi na ako yung pumunta dyan. Malayo nga. Pinaglakad niya ako. Diyos ko, pagod na pagod ako. Aray ko. Sabi kami tumating dyan. Isang beses lang kami sumakay ng tren. Tapos, ang layo na nilakad. Kasi gabi, pagod ako sa biyahe. Alam niyo po ba, parang ngayon ay parang nabunutan ako ng tinik. Talagang sabi ko nga gano'n. Natutuwa ko kasi yung ibang mga nagmamadali. Sabi ko, pasensya na, hindi natin pwedeng madaliin ng mga bagay-bagay. Sabi ko. Nahihiya pa nga ako minsan kasi baka isipin ng opisina ako na abay, wala ka pang bayad sa amin. Tapos Hindi,
okay lang po yun. Basta yun nga lang, sa totoo lang tayo. Tsaka tsaga-tsaga talaga ang sabi lang sa akin, basta 100 lapad mahigit. Sinabi na sa akin. Pero, almost ilang buwan na rin na hindi na naman na ayos, di ba? Almost 8 months. Oo, kaya siguro mga 200 lapad, ganun. Anin mo, tsaka dire-diretso na yung pasok ng pera sa'yo. Forever na yan. Alam niyo, salamat madam at kayo po talaga siguro ay instrumento ni God para ako ay matulungan. Kasi ako talaga sa inyong tiwala. Ako ay na-stress talaga, ay hindi lang ako makapag-video ko at masyadong mahina yung kaya sabi ko ganito na lang ay na-stress po talaga ako ng todo na ako naglagas ang aking buka, iisip kung paano ako maayos yung mga bagay na yan. Oo, huwag kang mawala ng pag-asa, isipin mo yung anak mo, maliit pa yan. Naiyak ko sa sobrang saya ko ngayon. Naitindihan. Hindi ko magkakaan kasi na maayos yun ng gano'n na lang na ako hindi pupunta dyan. Salamat na lang po dyan kayo. Thank you po rin ka. Thank you rin sa'yo. Thank you sa tiwala mo. Basta importante, hindi mo yung sarili mo dahil yung anak mo maliit pa. Diba? Kawawa ang bata. Yung aking buhok ay bumalik na kasi iniwasan ko talaga siyang ma-stress ako ng todo. Thank you. Umiiyak ba ako sa sobrang tuba ko talaga. Pasensya na ako kayo. May magandang anak, matyaga ka yan. Nakita ko naman eh. Sabi ko kasi kay God, sabi ko, papas ka muna sa akin yung tulungan mo pa ako yung mga taong nag-aayos ng aming Salamat. Hindi ko naman siya kaya puntahan doon. Mas malaki magagastos kung pupunta ako. Siguro po talaga, mabait naman talaga si God. Kaya yun, sabi ko, hindi naman ako masamang tao para ako ay yung nag-isip na hindi maganda sa kapwa ako. Nagtiwala naman ako sa kanila. Thank you. O anak, relax ka lang, ha? At po ng maraming sa inyo, ma'am, sa inyong team po. Oo, thank you sa suporta nyo at saka pagtitiwala nyo, ha? Sige po, salamat po. Okay, anak, thank you. God bless po. Anything, pasok ka lang sa FB page, ha? Mga tanong mo, ha? Sige, ma'am, salamat po talaga. Ingatan mo sarili mo. Thank you, Iha. Thank you. Salamat po. Thank you, bye-bye. Magandang tanghali po. Yan na po ang mga one-on-one interview natin na isang kababayan natin na hindi niya alam kung anong gagawin dahil nasa Pilipinas siya, kung paano makukuha, kung anong meron siyang makukuha. So far, yun nga po ang pinaka doon is iba-iba yung lugar ng mga documents ng husband niyan, which is very nice naman dahil may kasamaan tayo na Japanese na talagang tinulungan tayo kasama natin sa team. Inayos niya talaga at inalam niya kung saan talaga. At nakuha po natin yung kosikitong, nakuha yung death certificate, nakuha 3 lugar po. 3 lugar dito sa Japan ang nirequestan ng mga documents niya. Hindi ganun kadali pero alam mo naman talagang ganun. Hindi, sabi nga, mas maigi na yung ganun, may pinaghirapan ka na nakuha mo ang dapat mong makuha. Kesa naman wala kang pinaghirapan, easy money lang, walang kwenta yan. Di ba? Kaya yun po, na-share niya sa inyo, talagang andito po ang mag-usap tayo kung kailangan nyo po. Yun nga lang po masabi namin, hindi po kami for instant. Kailangan sumunod po tayo sa patakaran and don't rush us. Kasi alam niyo naman po ang ating Japan side na office, konti lang kami rito. Dahil we don't have, to be honest, we don't have enough para magpasweldo ng mga big time minded. Meron kami rito, little girl na minded naman. O, diba? Nandito siya. Ang aking little genius daw, sabi ko nga. Anyway, yan po ang ating masasabi. And bago po tayo magsimula, sa susunod ng Listen and Learn, gusto ko pong i-aususimi sa inyo ito. Ito po ay, nagulat ako kasi, nakita ko dumating, sabi ko, ang ganda naman yan. Napakaganda niya po talaga, look at this. Ito po aususumi natin ngayon. Diba may susi pa siya? O may susi. Kung i-close up nyo na lang, ayan ang susi. And then, bubuksan nyo siya, ayan. Pagkabukas nyo, ayan. Ayan yung kanyang papel. Yung papel niya, unique. Unique po ang papel niya. Look at the papel. Hindi po siya papel, kundi cotton.
Cotton material po siya, kaya hindi pwede ang ordinaryong ballpen, which is from that site po. Sa Amazon po ito nabibili, of course, una kong sabihin. Sa Amazon po siya nabibili at from there, ang pangalan po ng site is Leather Village. Leather Village, puro leather po siya. May iba-ibang kulay po ito, which is very nice kasi susi, di susi siya, oh. Kaya tignan nyo, ang ganda-ganda ng ano niya, di ba? Oh. Yan, kaya kung mahilig kayo ng mga classic, yan po. Ito po ay talagang nirekomenda niyang aking Genius Little Girl. Yan. Kailangan tignan mo lagi siya. Ayan. Yan po. Ang ganda, di ba? It's only mas mahal pala itong maliit, no? 1,959 cents ng no? 1,959, ba't may 59, sa tax siguro yun. Yun po, 1,959. Amazon po yan. Leather Village, kung gusto niyo po ng ganito, panregalo, ang ganda-ganda niya, kakaiba. And isa pa pong osusume, meron naman akong Bible. Alam niya, tawag nila rito is, Bible daw daily notebook. Daily notebook po, daily notebook. Ibig sabihin talagang, wala siyang yung kumaga sa di ba, yung mga planner, may mga guhit-guhit. Ito hindi talagang siya. Yan. Plain na plain lang. Clean. Ha? Pre-note pala ang tawag. Kita nyo, hindi ko alam. Pre-note ang tawag dyan. Napakaganda yan, look. Oh. Yan ang design. Ayan. Ayan. O, diba? Inikot ko siya. Ah! Ganyan ako, kabi. Yan po. Yan po ay sa Amazon din. That will cost you 1,245 yen. Kasama na po ang padala doon. 1,245 yen. Tingnan nyo, ang ganda-ganda niya. Ang sarap sulatan at ang dami pong magagandang ballpen din. Next week, siguro pakita namin sa inyo kung anong mga ballpen ang ginagamit dito. Okay po, yan po ang ating susunod sa Amazon po. Order na kayo sa Amazon. Yan, very beautiful. O, tignan nyo, ang ganda-ganda niya. Oh. Very, very nice. Oh. Di ba? Ako nga very attract talaga. Iba talaga yung may sense ang kasama mo o nagkakaroon ka rin ng sense. Di ba? Oh, totoo yan. Natawa siya. Totoo yun eh. Ayan. Ngayon papasok na tayo sa ating listen and learn. Magandang tanghali po, ito si Vicky Osawa again sa bagong segment natin ng Listen and Learn. Kumbaga sa sa Tagalog, alamin at pakinggan. O, paano po ba ang ibang Tagalog nito? Whatever, kung may alam po kayo, please do let us know sa Tagalog kung anong mas maganda. Ito po ang utang chika natin galing po sa team Mag-usap Tayo si Miss Ere, ang tungkol sa mga women's status noong panahon ng 18th century. Okay, women's status noong 18th century, ang Japan ay mayroong empress at noong 12th century, sa kapanahunan ng Heian, ang mga babae ay may kakayahang makapagmana ng ari-arian sa kanilang sariling pangalan at mapahamalaan ito. Ngunit late Edo period, ang status ng mga babae ay humina. At noong panahon ng Meiji, ayon sa naging Meiji Civil Code of 1898, ang mga babae ay tinanggihan ng magkaroon ng legal rights at nalupig sa utos ng kung sino ang namamahala sa kabahayan. Ngunit noong 1945, ang mga babae sa Japan ay nakamtan ang karapatan na bumoto matapos sumuko ang Japan noong World War II. At noong 1994, nag-implementa ang Japan ng reforma sa electoral at nagkaroon na mixed electoral system na naging daan upang ang bilang ng mga babaeng mambabatas ay tumaas. Ang ibig sabihin po noong panahon, nagkaroon sila na ang babae ay walang karapatang bumoto at ibinaba ito, nagbago na kaya ngayon. Ang mga babae ay may mga kahit papaano mataas na karapatan. Although andyan pa rin po yung system nila na it's always been said na ang babae ay sa bahay at ang lalaki ay para sa trabaho. Pero ngayon, nowadays, sa mga bata, hindi na, mga kabataan, hindi na. Nagtutulungan na talaga sila mag-asawa, magtrabaho, mag-share.
na mga dapat bayarin ng mga pag-aalaga sa bata maski sa loob ng bahay. Before po kasi, ang mga Hapon hindi mo mapapagawa sa kusina o magugas ng plato. Pero lately, nagkakaroon na ng tulungan, which is very good. Yan po ang tungkol sa mga history noong panahon ng woman's status. Kumbaga sa anong status nila before at ngayon. Pumasok naman tayo sa istorya na kung ano ba talaga ang samurai. Ang samurai ay lumitaw noong 10th century sa Japan at ginanap bilang isang military service hanggang noong 19th century. Noong panahon ng Heian, 794 to 1185, nabuo ang private armies para protektahan ang interes ng mga maharlika na madalas ilagi ang kanilang oras sa imperial court. Ang samurai ay nangangahulugang attendant o tagapaglingkod at sila ay ginagamit ng feudal lords para sa kanilang martial skills. Upang maipagtanggol ang teritoryo mula sa mga karibal, kalabanin ang mga kalaban ng gobyerno at makipagtunggali sa mga tribo at bandido. Ngunit ito ay nagsimulang mawala noong nagkaroon ng kapayapaan sa Japan ng mga pulisiya ng Tokugawa Shogunate. Yan ang tungkol naman sa samurai. Ngayon dito naman tayo tungkol sa chopstick. Ito po ang tungkol sa chopstick. Kumbaga sana may mga klase ng chopstick silang ginagamit. But anyway, ito pa ang istorya tungkol sa chopstick. Kung kailan nagsimulang gumamit ng chopstick ang mga Hapon, ay paksa na rin ng mga debate. May ilang nagsasabi na ito ay nagmula sa China noong 6th century AD habang ang iba ay sinasabi na ito ay direktang dala sa Japan ng imperial envoy. Ang chopstick sa Hapon ay hashi, na homophone ng isang salitang Hapon na nangangahulugang tulay sa kanilang sinaunang kasaysayan. Ang Japanese chopstick ay nagbibigay tulay sa pagitan ng tao at ng mga banal kaysa sa gamit ng pagkuha ng mga ordinaryong pagkain. Ito ay ginagamit noong una sa pagpabahagi ng pagkain sa mga Diyos. Pinaniniwalaan na kapag inialay ang kanyang pares ng chopsticks sa Diyos o anito, ito ay pamumugaran nila at kapag ginamit ito upang kumain, ang taong at ang Diyos ay magkasama sa pagbabago ng panahon. Ang paggamit ng Japanese chopstick ay unti-unting naging gamit sa pang-araw-araw at ordinaryong pagkain. Ganun pala yun. Pero nung walang chopstick, paano sila kumakain? Di parang tayo rin. Kasi tayo, di ba, gusto natin nakakamay. Okay, tungkol naman po sa kimono. Ang kimono ay isang tradisyon na damit, Hapon at pambansang kasuotan ng Japan. Ang kasaysayan nito ay natutugtong noong panahon ng Heian 794 up to 1185. Kung kailan ang mga mahalikang Hapon ay mayroong mga natatanging estilo sa pananamit. Ngunit noong panahon ng Heisei 1989 to 2019, ang industriya ng kimono ay nalugi. Nagmula nang bumagsak ang ekonomiya noong 1990s at sa panahong ito ay mas naging katanggap-tanggap ang pagsusuot ng mga babae ng kasuotang pang-western sa mga seremonyal na okasyon, tulad ng kasal at libing. Noong 2010 ay muling nagsimulang suotin ng kalalakihan ang kimono sa ibang sitwasyon. Maliban sa sarili nilang kasal at muling ginamit bilang pang-araw-araw na kasuotan ng minorya. Ang pagdating ng Reiwa 2019 ngayon, 2020 na ngayon eh. Ang pagdating ng Reiwa 2019, karamihan sa mga Hapon ay sinusuot ang kimono sa mga formal na okasyon tulad ng kasal at libing o sa mga pagdiriwang tuwing summer. Totoo kasi merong pa rin silang summer na kimono, diba? Yan po ang ating mga listen and learn for today at maraming salamat po. Nawala, na-late. Na-late kami, sorry. Let's go daw. Wala pa siyang go.
Okay, pasok po naman tayo. Hindi na ako maghahaba ng chika-chika. Yan po ang ating listen and learn na dapat alamin natin kung ano talaga, kung bakit, ano nangyari, bakit ganito ugali ng aking biyena, ng aking husband, ano ba history nila. Yan po ang marinig natin, ma-share po namin sa inyo tungkol sa mga history in Japan. Ano ba talaga ang history nila? Bakit ganun ang attitude nila? Di ba? Bakit? Pasok na po tayo bago ang ating Chika Minute, ang Chika Showbiz sa ating Little Princess. Onegaishimasu. リトルキッズ TV なリンだよちゃんとピアスもねなんかフリマで買ったのなんかフリマにいるねおばさんがいてその人の目の前に「あピアスだ!」って言ったら「ピアス開いてんの?」って言われて「はい」って言ったらなんかどこに連れてかれて「これこのピアス2個で100円にしてあげるから買って買ってって」って言われて買ったピアスですもう1個あります、はい、じゃなくて今日は明日はまた家に行くのでそのバッグの紹介バッグの中身紹介をしていきたいと思います。まず使うのはこれママのお姉ちゃんからもらったやつです。まずそれでは紹介していきます。まずこれは私たちの班で私の学校の班で登校班でやるクリスマス会で当たったプレゼントです。ミニーちゃんです。すっごい可愛いです。なんか顔違うんだね。なのにこっちは可愛い。このようなハンカチです。2つ目。あんまり入れてないかも。これもクリスマス会でもらった景品です。まずはやだ汚い、はい、すごいデコってるニベアのリップクリームです。マカデミア&バニラの香りです。もう使いすぎてね見て短いこれで限界です。あれはただの絵です。ヒーターです。もらいました。ビクトリアさんから。ビクトリア小沢さんからもらいました。どうもみんなこんにちは、イズだよ。今日はじゃんこちら私のランドセルです。今日はなんとランドセルの紹介をします。まずはこちらは鍵をつけています。今は取ってるんですけどここに鍵つけるやつです。これは友達とくっつけるためにつけてます。前はこんな感じとこれは友達が書いてくれたやつです。でこれも友達からもらったティッシュのゴミです。ティッシュのゴミです。はい、次中身はこの汚いんですけど気にしないでください。こんな感じです。それでは紹介していきます。まずはタブレットは連絡帳が書いてあるのでいつも持って帰ってます。あとこれうちの連絡袋です。こんな感じ。これはなんかここも開けれてここはうち大事なやつを入れたり忘れないようにするために使うものとかをここに入れてます。でこの中は手紙大量です。うちが入れてるのは自覚ノートとか
漢字ドリルとか漢字ノートとかなんかもう使わなくなった算数ノート入れてます。と次は形式が入ってます。と筆箱です。Magandang tanghali. Pwede na naman tayo sa mga chika-chika chismis sa showbiz. And una nating chika showbiz. Ito na po ang ating chika showbiz. Concert goers kinaswang si Madonna. Live Nation dahil sa show na nagsisimula ng late. Hala, bawal yan. Ito po, dalawang lalaki sa New York City ang gustong mag-get into the group sa isang Madonna concert. Ngayong idinimanda nila ang pop superstar sa pagsisimula ng kanyang palabas ng late dahil kinailangan nilang gumising ng maaga kinabukasan. Si Michael Fellows ng Brooklyn at Jonathan Hayden ng Bronx ay bumili ng mga tiket para sa Madonna's December 13 celebration tour concert sa Barclays Center. Ang mga tiket ay nagsabi na ang palabas ay magsisimula ng 8:30 p.m. Ngunit si Madonna ay hindi umakyat sa entablado hanggang sa ilang oras pagkatapos ng 10:45 p.m. ayon sa demanda. At sinabi ng mga lalaki na sila ay naharap sa limitadong pampublikong transportation. Sinampahan ni Fellows at Hayden si Madonna Live Nation at Barclays Center para sa hindi matapat, hindi patas at o mapanlinlang na mga trade practice para sa pangako sa publiko na magsisimula ang konsyerto ng 8:30 p.m. Alam na hindi magsisimulang magtanghal si Madonna sa ina-advertise na oras ng pagsisimula. Nakipagtalo ang dalawa na nagkaroon ng breach of contract. Ayan. Ang demanda na isinampa noong Miyerkules sa Brooklyn Federal Court ay naghahangad ng class action status dahil sinabi ng mga lalaki na sa kanilang paniniwala ang ibang celebration tour ay magsisimula ng late rin. Ang demanda ay sinampa. Hala, sa hindi natukoy na bayad pinsala. Ang bayang. O nga naman, concert mo 8:30, dumating ka 10:45. Oh my God! Even in Japan, dito rin po sa Japan, lalo na pag sa Tokyo Dome, kailangan on time kasi laling iba galing pa sa malayo. Ang train hanggang 11 lang minsan, ang last train niya 11:30. Paano na lang, di ba? Yung iba naman, syempre, meron namang may mga ibang transport. Pero, bumili ka na ng concert, halimbawa magta-taxi ka pa uwi sa inyo, what for, di ba? Siyempre, gusto mo makatipid din. Okay, eto naman pong isang chika kay Miss Vicky Bello. Socialite daw, sabi nga nila. Marami, alam mo yung mga comment, mga basher, mga kung ano-ano. Para sa akin po, magpasalamat pa rin tayo. Kay masama o mabuti, masakit man o hindi, magpasalamat tayo. Talagang ganyan pag nasa showbiz ka, minsan nga maski ako marami ka marinig na mga salita taga, pero sabi ko, bala na ang Panginoon. I always sinasabi sa sarili ko, whenever may comment na hindi maganda, sabi ko, bahala na si Lord o something like, siguro mainit lang ulo niya, hindi niya gusto yung balita sa na ginawa ko. Yun na lang po, to make yourself happy every day. Be happy at saka be positive. Ito po, ang chika tungkol naman kay Miss Vicky Bello. Magkahalong reaksyon ng netizens sa favorite cake ni Dr. Vicky Bello. Wow! Sa recent vlog ng kilalang cosmetic surgeon, nabanggit na Paris, France, ito nabibili. Grave siya nito ay palili pa rin niya ang personal assistant niya, PA doon. Buga! Diba? Anyway, maraming masarap naman ang cake sa Asia, pero siguro kanya-kanyang panlasa yan. Napakinggan natin. Binanggit din ang kanyang mister na si Hayden Ko na kapag nag-aaway sila ni Vicky, uutusan din ni Hayden ang kanilang PA na bumili na
John Paul Havin Cake sa Paris bilang peace offering. Hala, bakit ganun? Ibig sabihin, napakatindi ng kasalanan mo, Mr. Hayden. Kaya ganun, kailangan galing sa Paris ang cake para mapatawad. Kanya-kaya system na kung paano mo ipiplease ang iyong wife or ang iyong husband. Okay lang yan. Basta hindi naman sila ng istorbo ng iba sa sarili nila, sariling style ng pamumuhay. Dumagsa ang komento ng mga netizen dito. Sa blog na may disclaimer sina Vicky at Hayden na gumagamit naman sila ng points. Most probably ay travel points para makapag-abel ng libreng plane ticket. O naman, bakit? Anong masama doon? Sa kabila nito, umani ang negative comments ang pagkakabili ng cake sa ibang bansa. Okay lang yan. Bagamat wala sa tono ng celebrity doctor ang pagyayabang at wala rin namang issue ang personal assistant sa pagbebiyahe nito papuntang Paris. May mga netizen na hindi mapigilan punahin ang kapritso ni Doktora Vicky. Marami rin naman ang nagtanggol kay Vicky. So, matotal lamang. Mahirap talaga i-please ang lahat. Eksakto. Diba? Hindi mo talaga mapiplease ang lahat. Kaya, it's okay. Life must go on and just smile and enjoy life. Diba? Kasi, as long as you're a nice person, go on. Enjoy your life. So, whenever people judge or bash you, it's your life. Nasa sa iyo. Buhay mo yan hindi naman buhay nila, di ba? Basta ang isipin mo kung anong gusto mo, hindi ka nakakasagasa, hindi ka nakakasakit, and it's your life. Gawin mo. Live it. Hayaan mo lang sila. And be thankful kasi napansin ka nila. Yun po ang para sa akin, kaya maski anong basher pa, I always ask God, God help me. Huwag patulan. Di ba? Eto, naging boyfriend pala ni Paps Fernandez noon ang TV host, singer at actor na si Randy Santiago. Yan ang nakakalohang revelasyon ng original concert queen nang matanong about her past sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda. Alam mo naman sa talk show ni Mr. Boy Abunda talaga frankahan dyan ha, in fairness. Malalaman mo talaga ang true. Bukod dito, namin din ni Pipay na niligawan siya ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Hala, parang napag-usapan na lang ito. Dumarating talaga yan during the kabataan. So, ang mga misis siguro, okay, tapos na yan eh. Pero alam siguro pareho kayong teenager, parang, ano? Ganyan, ganun, Ngayon hindi na pag na kayo may edad na. Okay, Pure Energy Gary Valenciano, ilang dekada na ngayon ang nakaraan. Say ng OPM icon sa pagkakatanda niya, naging boyfriend niya si Tatsi. Pagkatapos silang gawin noon ang pelikula Just Say You Love Me, kung saan nakatambal niya ang kapatid ni Randay na si Rowell Santiago. Isang beses lang din daw silang nag-date ni Randy. Oh, ito yung pumayag na ang kanyang nanay na manood siya ng sine kasama si Randy. Wow! Kasi nung time yan, kailangan magpaalam ka sa magulo, manunod lang ng sine. Ang nabanggit din ni Pavs na pinormahan din siya noon ni Gary V. Pero hindi ito nauwi sa isang seryosong relasyon. O ayan, safe ha, Mrs. na Gary, safe na safe ito. Hanggang sa dumating na sa buhay niya si Martin Rivera na naging asawa niya. Nagpakasal sina Pabs at Martin noong 1986 at naanal noong 2000. Niyayaan sila ng dalawang anak, sina Robin at Ram Rivera. Uy, naman pala, happy pa rin. Yan ang ating mga balibalita, mga kababayan. Kabangan niyo pa po ibang balita tungkol sa Chika Showbiz. Thank you po. Ito po ay galing sa ating team, Justin. Mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Maraming salamat po. Yan po ang ating Chika Showbiz. Actually, kinokontak ko po si Mrs. Ayan, nakontak ko na rin. Yay! Hi, Miss Hussein. Pinasok na namin, diniretso na namin yung iba. Okay. Ay, kamusta sa... Good morning. Kamusta dyan? Hello po. Hello, yes. Okay naman. Hello. Ayan. Hello.
Hello. Okay. Yes, Miss Jose, hindi ko na paikutin. Okay, pwede na tayo pumasok sa question. Anong unang question natin? Nawawala po. Ayan. Okay na? Yan. Yes, okay na. Okay na, okay. Ano pong unang question natin? Speaking at puputol-putol. Ay, bakit kaya? Ayan na, okay na? Yes po. Ito po, ang unang questions natin. Yes, please. Hello. Yes, narinig kita. Narinig kita. Hello. Mahina internet. Ayan, okay na. Hello. Okay ngayon. Ayan, okay na. Yes, okay na. Sige, anong unang tanong? Wala pa din po. Okay, ayan, sige. Pasok lang. Anong question? Narinig ka namin. Labas ka kaya dyan? Mahina internet dyan. Pilipinas. Ayan, hello. Hello. Ayan, okay. Anong unang question natin? Narinig ka namin. PLDT, ano nangyari? Hello. Miss Vicky? Yes, madam. Ayan, okay na. Narinig ka namin. Yes, oo. Okay po, okay. Okay. Anong unang tanong? Anong unang question? Ayan, okay. Ayan, anong unang question? Wow, nawala na. Hindi, ayan, narinig ka namin. Narinig ka. Okay. Sorry. Okay. But, sa unang question po, Yes. bali ito po ang unang question natin. Yes. Ma'am, gusto ko po sana magtanong, paano po ba ako mabibigyan ng permanent residence? 14 years na po ako dito, may anak na Japanese, 14 years old na din po siya. Recon na din po ako for 12 years. Pero nag-work po ako now sa Kaigo. Hindi din po ako sa Katsuhogo. 2 times na po nag-apply ng kung ano ang reason. Apa. Nagbabayad naman po ako ng tax 5 times a week po. Okay. Ganito yan. Yes. Even before ba, ang sagot ko dyan, even before ba hindi siya nakapag-Seikatsu Hogo? Kasi kung noon may record siya ng Seikatsu Hogo, baka isa yun sa Atateru. Ngayon, ang pinakamaganda niya, ang masasabi ko, is pumunta siya sa immigration, nung in-apply niya yung visa niya at hindi siya binigyan ng permanent, what is the reason? Kasi kung nagbabayad naman siya ng tax, maganda ang trabaho niya, caregiver, yun ang magiging magandang yun, front line niya ron, di ba? Kaya pakitanong kung may record ba siya na iba o kung anong record man. Anyway, nagchachabi-chabi. Ang tawag po ay nag-drop. Yun po ma'am, ang masasabi ko po is ganito. Unang-una, nung hindi kayo nabigyan ng una, naitanong niyo po ba o maski nitong pangalawa kung bakit hindi kayo binigyan ng permanent visa? Since na 14 years na kayo, pati anak niyo, malaki na, ang isa po, kapara sa sinabi ko kanina, do you have the story na nag-Seikatsu Hogo before? Or any problem na nangyari dito sa Japan while you're here simula ng 14 years? Ang pinakamaganda po niyan, ma'am, mismo ang immigration kausapin nyo, bakit hindi ako mabigyan ng permanent visa? Yun po ang ating masasabi. Kaya if I were you, yun ang masasabi po natin. Okay. Pasok naman po tayo sa pangalawang question. Ito si Miss Hussein. Hi. Ayan na. Okay. Okay, ano na ang pangalawang question natin? Yes, narinig kita. Malayo boses mo. Pakilapit ang mic. Ayan. Mahina ang mic mo. Narinig ka namin pero ang hina ng boses. Yung mic, lapit mo kaya yung mo. Malapit ka na? Bakit? Oo, sige.
Naka-speaker naman, yes. Okay, anong pangalawang question? Tingnan mo. Hindi naririnig. Ay, Miss Hussein. Po is Japanese child. Yung bunso, 3 years old na po ang binigay na visa. At yung panganay ko po, 1 year pa lang po. Kasi 2 taon po kasing umuwi ang anak kong panganay. Nandito po kasi yung 2 anak niya sa Pinas. Nag-asawa po sila dyan sa Japan. Ang concern ko po, pwede po ba akong mabigyan ng visa ng mga anak ko? Pero hindi kami kasal ng ama nila. Okay. Yun lamang po, pakisagot po sana. Salamat po. Okay. Ganito po yan, ma'am. Kung halimbawa yung mga bata underage pa, let's say underage pa, nasa 13, 16, sabihin na natin gano'n, pwede po kayong mabigyan ng visa ng eligibility ng COE. Kasi yung mga bata, halimbawa, lumaki sa Pilipinas, hindi marunong mag-Nihongo. At their age, at 13, syempre hindi pwedeng mag-isa yan. Or 15, di ba? 16, ganyan. Kailangan pa rin po yan ng magulang na kasama. Pero kung nasa edad na po sila, na utona, na adult na, hindi po kayo mabibigyan. Ang pagkakaalam po namin, so far, hindi natin alam kung mayroong pagbabago po ang immigration ng Japan. Ang pagkakaalam po namin, basta underage, yes, ang magulang kailangan kasama. Pero pag adult na po yan, hindi po ata pa sila nagbibigay ng visa. Unlike with America, di ba? Yung anak, kahit anong edad, pwedeng tawagin ng nanay na makasama sa Amerika. But here in Japan, as far as sa pagkakaalam ko po, hindi po ako immigration or immigration lawyer. Ang pagkakaalam ko po is, wala pa ata silang bisang gano'n. Pero, pinakamaganda pa rin yung mga anak nyo, magtanong po mismo sa immigration kung pwedeng matawag kayo for good. Pag tourist po, alam ko pwede po kayong matawag as tourist or relative visa. Pero pareho lang naman yun tourist and relative visa. Depende lang sa rason kasi yun. Ang rason kasi, doon nagbe-base din niya pag inimbita po kayo ng anak nyo. Okay? Yan po ang aming masasabi, ma'am. So, pinakamaganda, pumunta po kayo mismo sa immigration. Patanong niyo po sa inyong anak sa immigration kung anong meron, kung anong may other visa ba para makasama niyo ang magulang niyo rito. Yan po ang aming masasabi. Bakit kang hina ng connection? Okay, Miss Hussein. Okay, pangatlong tanong na tayo. Pagkatlong katanungan po, yes. Ito po. Ma'am, anak po ako, dual passport po siya. Okay. Yung Japanese passport niya po, expired na. Mm-hmm. Pero yung Philippine passport niya, valid pa po. Invite po ako ng friend ko, permanent resident sa Japan. Magtuturist po kami sa Japan. Pwede ko po bang gamitin pa ang Philippine passport ng anak ko? Hindi po ba kami mahaharang sa immigration? Actually, hindi naman po. Kung halimbawa po, yung anak niyo po ba, expired ang passport? At what age po ba siya nandiyan sa Pilipinas at na-expired ang passport niya? Kasi kung babiyahe siya under the Japanese passport, hindi kailangan ng visa. But if you're traveling with your anak, under the Philippine passport, lalabas ng Pilipinas, papasok ng Japan, kailangan po yan ng visa. Sa pagkakaalam ko po. Kung ako po sa inyo, if I were you, i-extend nyo muna ang visa ng inyong anak. Or you have something to do here in Japan para yung mabisahan kayo dito with your anak na makasama. If that's the reason, pwede naman po kayo magpunta muna sa Japan Embassy since kukuha po kayo ng visa on your own para makapasok dito, di ba? First, magtanong muna po kayo sa Japan Embassy. What is better? Kasi kung wala kayong kusikitong, pwede naman kayo magpakuha sa kaibigan nyo ng kusikitong ng anak nyo para ma-extend ang passport niya sa Japan Embassy, Philippine side. Yun po, nasa sa inyo po yun. Ngayon, kung talagang mapapabisahan po kayo ng inyong kaibigan na permanent visa, papuntahin kayo dito as tourist, why not po? Pero yun lang nga lang pa, pagdating dito, yun, kailangan kong ayusin nyo. Pinakamaganda talaga is magpunta kayo sa Japan Embassy bago po kayo umaksyon ng lahat. Para alam din ng embassy ang inyong record na merong Japanese passport ang bata. Ilang taon na rin po ba ang bata?
Yun po ang aming masasabi, ma'am. Good luck po, nasa sa inyo pa rin po ang desisyon. Gambati po. Okay, Miss Susan, anong pang-apat natin? Yes, para po sa ating huling katanungan, Miss Vicky. Yes. Ito po, ma'am, half Japanese po ako. Ang tatay ko po ay Japanese. Gusto ko lang po sanang maipasok niya ako sa kosikitohon niya. Okay. Okay. Ang tatay mo is Japanese. Hello po. Yes, okay. Tatay niya Japanese, gusto niya maipasok siya sa kosikitohon. Yes, Miss Vicky. Oo, ilang taon na siya? Kaya. Wala pong nabanggit, Miss Vicky. Ganito yan. Kung gusto kang maipasok, kailangan yung father mo itself makontak mo. With the agreement ng father mo, dun lang pwedeng pumasok ikaw sa kosikitohong. I'm not very sure kung may ibang way na pwede kang ipasok maski hindi kayo nagkikita ng tatay mo. Kasi ang pagkakaalam ko niyan, para maipasok ang isang bata sa kosikitohong, kailangan ng approval nung may-ari ng kosikitohong. Hindi basta pwedeng i-oo yan at ilagay. Not unless may mga reason. Depende po yan. Depende yan. Kung nandito ka na sa Japan at gustong at nakakontak mo yung father mo, padadala naman yung mga letter, tsaka siguro kakausapin ng home kyoko, ng foreign affairs, ganun. Yan po ang aming pagkakaalam. So, yun po. Kung makakontak niya ang father nyo, and then kailangan ng mga documents, pumunta po kayo sa home kyoko. Itanong niyo po kung anong mga kakailanganin sa inyong problema, kung anong dapat gawin. Okay po? Thank you, Mrs. Chen. Alam ko mahina connection, kaya puputulin ko na. Okay, thank you. Okay, mahina po ang connection ngayon. Bakit kaya? Anyway, hindi pala ako naka-speaker kanina ng voice na ilabas, kaya ganun. Sabi ko, hina ng boses mo. Yung pala, hindi ko naipindot yung yung speaker. Oo nga, hindi ko napansin. Sorry po. Anyway, yan po ang mga tanungan ng ating mga kabayan. And syempre, ang ating quote of the day. Ay, nako, sorry po talaga ang connection. Internet, where are you? What's happening to you? Okay, pasok na po tayo sa ating... Sabi mo kay Miss Susan, okay na. Okay, pasok na po tayo sa ating quotes of the day. Ang quotes of the day natin, ito po. Ang bawat minute sa buhay ay mahalaga. Kaya huwag sayangin ang mga ito sa negatibong pag-iisip. Be positive. Yes, every seconds, every minute is very important to our life. Always remember, tanggalin natin, stop the negative. Stop the negative thinking po. The most important is go on, be positive. What's happening in our life is just passing by. Everything is just passing by. Huwag po tayong matakot. Remember, God is watching us, and the way you do good, the more you feel better about life. And you will see that life is so beautiful. So be positive in everyday's life. I know it's gonna be hard. Na minsan, sometimes you get a problem and you feel like, I feel like losing my mind or anything else. Always close your eyes and pray. That's the most important. Pray. Be positive. Negative will come over. We're human. That's common. Common lang po yan. Ang negatibo, dumarating yan, di ba? Kaya pinakamaganda pa rin po, always think. Don't waste your time thinking the negative thinking. Thinking about negative. Ilagay po natin ang positibo. At syempre, yan po ang ating mga today na taping na inilalabas po sa Monday. Panoorin niyo po. Ay nako, nagsalita na ako. Kasi meron po tayong another project on Monday, kaya wala po ang inyong lingkod. Nag-taping lang po kami for today. At kung ano po ang mga inyong mga katanungan, don't forget, pasok lang po kayo sa FB page. Mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pasensya na po kayo kung di kagad, but keep on messaging us. Andiyan pa rin po ang team. Mag-usap tayo para masagot sa abot po ng aming makakaya. And syempre, for my last word, may we all live. Teka, pasalamat muna pala ako. Nakalimot na naman ako. Thank you po sa lahat, sa mga followers, sa team Mag-usap Tayo, everyone. Kung wala po kayo, wala po ang Mag-usap Tayo. Honto ni minasari arigatou gozaimasu. And for my last word, eto na talaga, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa.
Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo, mga pagsusunod.